Hello mga boss, shoutout po sa inyo lahat. Ngayon mga boss, nandito na naman tayo sa melon farm ni Danny Boy. At kukuha tayo mga boss sa update ha. Kung maalala nyo mga boss, ito yung na-transplant na in-upload ko ang video noong August 13. So ngayon, August 27 na, ibig sabihin, itong melon 14 days after transplanting. At ito na yung pangalawang beses niya ng pagpapataba dito sa kanyang melon. Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa aming mga viewers. Ngayon mga boss, nandito po ako ulit sa melon farm ni Danny Boy. So makalipas ang 2 linggo, binalikan ko para makakuha tayo mga boss ng update ha, para mabalitaan ko naman kayo, yung mga viewers natin dyan. Kung naalala nyo mga boss, na-transplant ito noong August 13. So ngayon, August 27, kaya sakto ito siyang 14 days. Bumalik ako mga boss at ngayon sila nagpapataba ng pangalawang pataba nila. Yung ikalawang beses nilang pagpataba sa melon. So ngayon sila nagpapataba. Kung mapansin nyo mga boss, malalaki na ang melon, maganda. Malinis, walang tama ang dahon. Ayun malapit na itong gumapang mga bossing. So ganun lang kadali hintayin ang melon. Halos hindi ka pa mainip mamalayan mo lang gumagapang na. So ganyan lang siya mga boss kabilis. Ganda mga boss ang melon ni Danny Boy Kahit na matubig yung kanal ayos lang kasi yung ibabaw naman yan ng plat wala naman tubig yan. Tuyo naman yan. So ganyan kasi mga boss dito sa lugar namin sa Nueva Ecija. Pagkaali ng palay, taniman ng melon ang bukid. So ito mga boss yung kanilang abono, yan yung binasa na complete triple 14. Isang latang sardinas na malaki, nilalagay doon sa isang balde na may laman ng tubig na 12 liters. Yan mga boss latang sardinas mga boss na malaki yan. Isang puno na complete triple 14. Tutunaw dyan sa 12 liters sa tubig. At haluan pa lang mga boss yan ng urea. Ito mga boss, isang lata ng sardinas naman na maliit na purong urea. Ihalo pa doon yan. Hindi mga boss yan asin hindi yan bitchin. Yan yung urea na Viking. Kaya kung makikita nyo mga boss, ay pinong-pino yan. Hindi yan katulad nung normal na urea na nakikita natin na malalaki ang botel, ang pagka-granule. So ang Viking mga boss, pinong-pino yan. Hindi naman siya pinong-pino na parang bitchin. Hindi naman gano'n siya kapino. Yung malaki naman yung botel niya. So yan mga boss, ang ginagamit nila pataba, yung Philpos na complete triple 14. Binabasa lang sa tubig yan para madali kasi matunaw. Hindi naman talaga siya binabad binabasa lang para lumambot lang yung granule. Medyo malakas mga boss ang pataba ng melon hindi siya katulad nung ibang tanim at ng sili na pag nagbabad tayo ng pataba sili, kilo-kilo lang. Sa melon hindi po pwedeng ganon. Iba po yung ugal ng cucurbits. Tingnan nyo, napakalakas ng timpla na pataba. Biro mo isang lata ng sardinas na malaki. Alam naman siguro ng mga viewers natin yan, yung, di ba mga boss, mayroon tayo sardinas na malaki. So, ang laman ng lata ng sardinas na malaki, kung takala natin sa lata na maliit, 2 lata at kalahati yon ng lata na maliit. So, ganun kalakas ang pataba. Tapos, haluan pa yan ng isang lata ng sardinas na maliit naman, na purong urea. At tinutunaw sa 12 liters na tubig. At yun ang idilig sa melon, isang latang sardinas sa kada puno. So ganun mga boss, kalupit at katapang ang pataba na nilagay sa melon. Hindi siya basta-basta lang katulad ng ibang tanim na lalo sa sili, pag nagpataba tayo halos parang tubig na lang yung binabad. So ang melon mga boss, hindi pwedeng ganun. Kasi itong melon, pagka mahina ang pataba nito, kadalasan, tiyatamaan siya ng sakit ng punggos. Ang kadalasan tumatama dito yung downy mildew pagka pataba mo ibitin. At hindi mo siya kayang pagkapangin ng maganda-ganda yung baging pagka bitin sa pataba. Posible siyang masira yung dahon. Sira ang dahon nito pagka nabitin sa abono mga boss. So sa mga baguhan sa ibang lugar na
hindi alam yung pag-alaga ng melon. Sana sa video ito mga boss, may idea kayo mga boss na makuha rito. Iba ito mga boss ang melon, lalo ito sweet melon na variety. Medyo ano ito mga boss ha, marupok ito. Marupok ito sa sakit. Ang laging tatamaan nito yung dahon. Yung palagi sakit ng melon, dahon. Kasi ang dahon ng melon, pag tinamaan yan, yung dahon ni mildew o yung mga ispat-ispat sa dahon at nasunog, ay wala na. Mahirapan ka na, hindi na lalaki yung bunga. Kaya ang pag-spray nito mas madalas. Kung minsan nga, lalo pagka ulan ng ulan at pahamog, minsan halos pagkita lang isang araw pag-spray. So ganun mga boss, kagasto sa fungicide itong yung melon. Kaya kung medyo maliit ang kapital ay malamang hindi ka makapagtanim ng melon kasi ito siya, masilan at saka maksayang, malakas siya kumain ng mga fungicide at pataba. Hindi naman siya pwedeng gamitan ng mga fungicide na basta-basta lang at tatamaan talaga yung dahon. Ayan mga boss, laki ng lata sa sardinas. Puno-puno yan mga boss. Yan. Hindi yan mga boss binabada, binasa lang yan ng tubig para ano lang, para lumambot lang siya, para pag ilagay niya sa tubig na pantilig na ay madali siyang tunawin. Lalo kayong pilpos ay pag nabasa ng konti tubig lang yan, ay kinabukasan lang ano na yan, tunaw siya kagad, wala na siyang bato. Hindi katulad ng ibang complete na kahit na ilang araw nakababad may bato, hindi siya kaya tunawin lahat. So yan mga boss, pilpos na complete triple 14 at Yara Viking na urea ginagamit sa melon kadalasan. Pero pwede naman yung ordinary pataba. Halimbawa yung mga planters, swire, kung ano pataba, pwede naman yan sa melon gamitin. Kaso nga lang mahirap silang tunawin. So ito namang Viking na urea ay pagbagsak sa tubig niyan, dahil nga maliliit yung granule, maya maya lang konti lusaw agad. So yan, sa mga baguhan sa ibang lugar na nagnanais mag-practice o mag-try magtanim ng melon, so dito mga boss, may mga idea kayo makuha rito. Sa mga baguhan na tatanong sa ibang lugar, weekly mga boss ang pagpataba sa melon, weekly. Minsan nakadepende sa panahon at sa arangkada ng tanim. Minsan sila Danny Boy 5 days interval, kakarga sila ng pataba. Minsan weekly, depende sa panahon at sa klase ng arangkada ng melon. Kasi itong melon medyo masilan ito mga boss. Hindi ito katulad siya ng kalabasa na at opo na pag nilagay mo na sa bukid, patabaan mo lang at mahawan lang siya, okay na. Kung tuyo pa, patubigan mo, okay na. Itong melon, hindi siya gano'n mga boss. Ano ito mga boss, maalaga ito. Kailangan dito pag may tanim kang melon, dapat araw-araw ka doon sa may bukid sa tanim mo na melon, para namumonitor mo yung galaw ng tanim at saka yung pagtama ng punggos. Kasi ang melon kasi sa magdamag lang, possible siya natamaan ng punggos, ng dahon. So pag tinamaan yan, kinabukasan lang, pag hindi mo alam at hindi ka, kasi pag magdadalaw sa tanim mo, hindi mo siya nasikaso talaga ng tinitingnan mo kada puno, sa loob lang ng 5 oras, 6 oras, baka magulat ka, yung dahon ng melon mo sira na pala. So gano'n siya karupok sa punggos, sa dahon ni mildew. Kaya dito sa amin, yung iba, yung kapos sa kaalaman, hindi sila na sumusubok. Talaga sumasabak nito yung talaga mga biyasa. At siyempre ang financial nito mga boss, hindi siya basta-basta. Malaki mga boss ang kapital ng melon. Unang-una yung seeds pa lang nito ay mahal na. Computation niya namin halos 3 piso na ang halaga ng isang seeds ng sweet melon. So mahal siya, mahal isang hektarya 10,000 puno ang itatanim mo, 10,000 pataas, higit pa. Depende sa porsyonada ng planters. Minsan ang iba kaya karga talaga, maabot siya ng 14,000, 15,000. Itong kay Danny Boy naman yung 1 hectare niya 10,000 lang kasi medyo mga boss, nilaki niya space. Yung sunura niya 60 cm. Ang normal kasi nito 50 cm. So ang iba nga dito sa amin ginagawa lang 30, 40 cm ang sunura ng puno. Dito kay Danny Boy naman, dinalangan niya lang, ginawa 60.
Kasi nga mahirap mag-alaga, mag-spray pagka yung grabing sinsin. Pagka nagpatong-patong na yung dahon, hindi mo na mapatay halos yung mga insekto. Kaya mahirap na siyang alagaan. So yan mga boss sa mga boss natin na mga viewers na gusto magsubok pagtanim ng melon. So sa mga baguhan natin mga viewers sa ibang lugar na hindi pa alam yung ganito mga pamaraan ng pag-alaga ng melon mga boss, sana sa video ito kung gusto nyo subukan, sana may makuha kayo mga idea. Pwede kayo mga boss mag-try nito kahit na pakunti-kunti lang muna para pag-aralan nyo lang. Kasi ang binhi ng sweet melon, nabibili naman siya ng nakasasya lang ang binhi nito. Kaso nga lang, ang isang sasya ng binhi niya ay naglalaman lang ng minsan 300 plus na seeds. Ano na yung halaga nun dito sa amin, parang 1,350 yata o kakamali. Depende sa store mga boss. Medyo may kamahalan mga boss ang seeds ng sweet melon. Pero marami naman ibang variety yung sa Swiss na melon, marami naman klase ito, hindi lang naman sweet melon. So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye bye mga bossing.